This is how the red box looks like. This is gonna be the final look of the red box. Dadagdag na lang siguro tayo ng mga few plants dyan. It's been a few days and ayan, buhay na buhay yung ating mga firecracker. Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. It's the present day and gusto ko nang ipakita sa inyo yung ating the red box since last part na ng video natin ito. Today din ay sasagutin ko yung mga questions na tinatanong nyo sa akin dun sa comment section. Ito na po yung itsura ng ating the red box ngayon. Dito na ako nagsettle. Yung mga other plants na nakita nyo dun sa previous videos ay binalik ko na dun sa plant box natin. Nakikita nyo dito sa ating drip plant box, marami tayong frog bit. Sobrang ganda ng tubo ng ating hydrilla. Tumingin tayo dito sa baba, meron akong mga plants dun. Meron tayo ditong water sprite. May mga red rubin tayo dyan. Ang ganda ng tubo ng ating ambulia. May octopus tayo dun. May pagkahaba-haba tayong jungle val dito. And meron tayong Vallisneria corkscrew on that side. I observed na mas maganda yung tubo ng mga plants dun sa aking drip plant box. Kaya binalik ko yung mga plants dun. Actually, mas maraming nutrition dun dahil nga nakakabit yung tubig nun dun sa ating mga koi. Ito naman sa ating the red box, nandito pa rin ang ating mga balloon firecracker swordtail na platy. Unfortunately, hindi pa rin sila nanganganak pero okay lang yan, naiintindihan ko kasi medyo malamig yung panahon at hindi pa naman breeding season ng mga live bearers. Pero pag pumalo na yung summer, I am sure na magdadamihan na yung ating mga firecracker balloon dito sa ating the red box. Yun talaga yung end goal ng the red box is makakita ko ng maraming pulang isdang lumalangoy dito sa ating the red box. Tulad nga ng sabi ko dun sa previous video, isa to sa mga pangarap na isda ko. Matagal na yung panahon. Nung nagsiscout ako ng mga isda dati, dalawa lang talaga yung nagustuhan ko. Yung PKBM, syempre hindi mawawala yan sa listahan natin, which is meron pa rin ako hanggang ngayon, yung white ice nandun sa ating 75-gallon tank. And gustong gusto ko magkaroon ng firecracker na balloon. Dati ay plan na mag-alaga ng firecracker, kaso lang ang mga platy kasi ay tarantahin sila in nature, lalo na yung mga regular na body. Ibig sabihin, sobrang bibilis nila lumangoy, tapos kapag nilalapitan mo yung tank nila, para silang natatarantagan ng yung personality ng mga platy. Yung iba minsan tumatalon pa nga. Pero based on my experience, nung nag-alaga ako ng platy dito sa aking pond, nung hindi ko pa siya na-renovate, ay hindi naman sila tumatalon. So perfect spot to for them. In the future, I might add a few more tubs dito sa ating the red box. Yung ating Ludwigia red rubin ay tumutubo naman siya ng maayos. Yung ating photos dun sa ibabaw, tumutubo na rin siya ng maayos. Hindi na siya lanta tulad ng mga nakita nyo dun sa previous videos dati. Di pa rin nauubos yung pond snails dito sa aking the red box. Sang katutak na assassin snails yung nilagay ko. Pero I know na eventually, sooner or later, mauubos at mauubos din nila yan. Nag-add din pala ako dun sa side na yon ng more lava rocks para maging breeding grounds ng ating mga assassin snails. So far so good sa ating 3 pirasong isda na nandito. Healthy sila, nagda-thrive naman sila dito. Ang laki ng swim area nila. Wala akong nakikitang nagkasakit kahit medyo lumamig na ng konti yung tubig. Dami pa rin nating mga shrimp. And regarding our filter box, there was a day na na-experience ko na nag-clog siya. Ibig sabihin, naurong lang yung pwesto ng lava rocks dun sa ilalim, natakpan yung butas, kaya medyo umapaw. So, inayos ko lang yun, tapos okay na ulit siya. If we're gonna talk about the gastos dito sa aking the red box, wala naman talaga akong halos ginastos dito, kundi yung pintura lang. Dahil most ng mga materials na ginamit ko dito, like yung mga hollow blocks, yung semento, yung binistay, ayun ay mga sobra lang galing dun sa aking goldfish box. So, ngayon, boy na boy pa rin yung ating goldfish box. Ayan, yung mga sobra dyan na semento tsaka buhangin, yun na lang yung ginamit ko dito. Aside sa pinturang binili ko, yung mga other pipes dito ay recycled din galing dun sa mga previous na mga setup ko. Yung mga connectors lang yung binili ko dito, plus itong ating filter box. Ang daming nagtatanong sa comment section kung saan ko daw nabili yung filter box na yan. I think marami na sa inyo ang interested na gumawa ng gantong klaseng filtration setup, which is really nice. I think very evident naman dun sa status ng tubig ko. Sobrang crystal clear yung tubig ko, and yes, dahil yan sa ating filtration box. Para dun sa mga hindi nakapanood ng video na yun, ang tawag po dyan sa mga yan ay closed crate. Nabili ko siya sa Muntinlupa. Ipopost ko dito yung page kung saan ko siya nabili. Ang pangalan nila, Closed Harvest Crate. Tapos each one retails for 400 pesos. So 400. Pinalalamove ko lang po yan. Ang matatanggap nyo ay mga crates na mga walang cover. In-inquire ko rin yung about sa may cover. Iba rin yung presyo nila doon. Mas mahal pag may cover yung binili nyo. Pero ayan, dito nyo sila makokontakt. I'm also really happy na
nag-mature na yung ating pond, ibig sabihin ay tinubuan na ng mga lumot yung sides, yung mga bato. What really happened kasi before, nung naglagay ako ng mga plants dito, is dahil nga bago yung pond natin at meron tayong mga present na pond snails. Since walang lumot at hindi mature ang ating pond, walang makain yung mga pond snails aside sa mga food na binibigay ko dun sa aking mga platy everyday. Kung ang ginagawa nila, yung mga healthy plants yung inaatake nila, kinakain nila lahat. Kaya actually second batch ko na to ng ambulya. Bumili ulit ako kay Bri. Pero so far so good, hindi naman namamatay yung ambulya dahil nga meron ng readily available na food para sa ating mga pond snails. Yung mga lumot-lumot na yan pwede nilang kainin. However, based on my observation, mas maganda pa rin nga yung tubo ng ambulya dun sa aking drip plant box compared dito sa aking red box because of the nutrition level ng aking water. Nung tininim ko yan, naglagay lang ako dun sa plant box para meron tayong backup system for ambulya. Para anytime, just in case na hindi gumana itong setup natin dito, ay meron pa tayong backup. In this video, gusto ko na rin i-announce na in the future, maglalabas tayo ng new product ng Drip by Vinci related dito sa ating mga firecracker balloon swordtail. So kung kayo ay nag-aalaga ng mga maliliit na isdang merong orange or red tones, perfect na perfect sa inyo yung next or future product na ilalabas ng Drip by Vinci. As of right now, we are not that active sa aming TikTok shop dahil meron kaming ongoing project na naman for 2024. Yes po, meron po kaming ginagawang bagong series. I'm sure aabangan nyo lahat yan dahil sobrang exciting nito. This is something different. No, it's not another aquascape. No, it's not another fish. No, it's not another pond. And abangan nyo talaga dahil sobrang ganda nito. I'm not really sure if meron nang nakagawa ng gantong klaseng project dito sa Pilipinas. Pero kung wala pa, I think tayo yung magiging pinaka-una sa lahat. Again, I'd like to thank everyone for supporting me on this series, The Red Box. Finally, it's completed. Sabi ko before, this is gonna be the last series or last project for 2024, but we had a new emergency project that we really had to do. Kaya abangan nyo in the next few days, we'll have our regular content. Tapos, ipapasok na natin yung series once na complete na namin yung project dito.